Madam. Madam Ivan. Hi guys! Welcome back to my channel. Kapag yung video, ngayon ako ay nagluluto ng ulam ko. Nagpiprito ako actually ng isda dahil nag-iba ko ng isda. So ayan ang ulam natin for tonight. So nag-comment si Catherine. Actually si Catherine sa mga nag-comment talaga palagi pag may video ako. And that is something na sobrang na-appreciate ko. And sabi niya, maganda daw na huwag na lang muna ika yung mga plan. Kasi baka may mga evil eye, ganyan. Pero ako naman naniniwala ako na kung matutuloy. Nagkatao yan kung tamad. Kasi ako ang number 1 kong alaman talaga yung katamaran. Aminado naman ako nun. Kaya sabi niyo nung hindi na ako umasa. Okay na po. Hindi kailangan lahat mayaman ang magkakaibigan. Kailangan may isang paniwala. Pero yung sa family namin ako ang paniwala at tanggap yun nila mama at papa. Wait nga, tapusin ko lang itong piniprito ko guys. At bilang magulo ang utak ko, sige, hindi na muna ako mag-share sa inyo ng mga gagawin ko in live para surprise na lang. Siguro mag-share na lang ako ng second, may dalawa na kasi akong vlog na natambak dati pa, so alam namang hindi ko upload ko na lang para medyo updated kayo. Pero pagdating sa ibang mga bagay, hindi ko na i-update, so surprise na lang po. So, may tanong si Mono Royal, first question daw is, kung handa na daw ba akong i-sacrifice ang privacy na aking bahay? Well, actually, this is a very small business lang naman. Hindi naman mako-compromise yung buong bahay ko kasi kapag mag-operate kami, sarado itong pinto na to. So, nakakara yung door na yan, and then ito lang naman yung ma-occupy ng business ko. So, yung gilid actually, hindi na part yan. Ito lang talaga, dito lang. So, I don't think naman na mako-compromise yung aking privacy. Lalo at, pwede naman ilang mag-ER. Pwede naman mag-ER yung mga tao dito. Pero, nakakala naman kasi, I'll make sure naman na wala naman akong anong gamit dito. Ano bang mimit-mit if ever, diba? At yun, hindi naman problema sa akin yun. Lalo na at kung kapalit naman ay salapi. Diba? Ako ay alipin ng salapi ngayon. So, walang problema yun. I'll make sure na lang na nakalock itong door na to para lahat ng tao ay nakagilid lang during operating hour. And then ito meron pang concern si mga boboto. Nakakatawa ka naman. Ayaw mo lang maingay or what pag andyan ang mga bayot, pero gagawin mong mute na tambayan dyan sa labas mo. Wala nung dumating ang umarte ka na at ka namang piling may-ari ng bahay. Oh my God! Sino ba't ang mga boboto? Kilala ba kita ang kanya? Hindi. Alam nyo, dati pa naman, hindi naman ako nagreklamo kapag maingay ang mga bayot. Kasi alam ko talaga by name or maingay naman talaga kami. Ako natutuwa ako kapag maingay ang bahay. Iba-iba naman ang kwentuhan namin dito. Pero most of the time, ako nag-alab lang ako ng kwarto. At pag maingay yung sila, ang ginagawa ko, hinayaan ko lang sila. So, hindi po ako ang nagreklamo. Wala pong ito sa akin yung ingay. Actually, ang nagreklamo is sila Tito Jel. Sila ang nagsasabi kanila Darla, kanila Tata, kung sino sila Aye na pag sobrang maingay na. Kasi pag may nagreklamo, hindi ko silang inakaway. Honestly, kung alam nyo lang po, kahit tanongin nyo po sila, dead ba lang ako. Pero inasabihan ko sila pag mga 11 na or 12 na, hinaan na yung boses. Kasi most of the time, favorite tambayan nila Aye, kapag mag-ML sila, yun dito. And yan po, bintana na yan ay may natutulog na actually lately lang din namin nalaman dialysis nagpapadialysis so one time inabihan sila Aye na medyo hinaan yung boses and sila Aye naman kapag inasabihan naman sila pag inakaway sila actually sila Darla sila talaga ang manalakas ng boses. Pero kapag pinagsabihan naman sila na hinaan yung boses, nakikinig naman sila guys. Ako, sobrang bihira po akong magsabi sa kanila na yung mga boses ko. Kasi alam ko naman ganun na talaga kami and okay lang naman yun. Pag nagkakasiyahan, pag nag-iinuman. Pero pagdating ng time na oras na ng tulugan, yun, inakaway ko sila na hinaan na ang mga boses. Ayaw ko nang maingay, gagawin kong business. Actually, dati pa naman talaga, nagsabi naman na ako, actually, ay ako na akong inabihan na balak kong magtayo ng snack house. Iharamin ko pa nga dapat yung rep ng BNP, nabihan ka. But anyway, huwag kang mag-alala kasi yung naman, yung business na naiisip ko mag-i-start lang kami 4 PM hanggang 9 PM. Kasi gusto ko
ang operating hour niya is 5 hours lang. At saka, bago ako mag-isip ng ganito, inausap ko ng ilang tito, yung kapitbahay ko, kasi sila ang pinakaunang maapektuhan ng gagawin ko if ever. And pumayag naman sila, walang problema sa kanila. Lalo't alam nila na yung ang operation namin ay 4 p.m. to 9 p.m. Pinakamaaga na siguro 3 p.m. and then pinakamatagal na ang 10 p.m. Kasi by 11, siyempre may mga nagpapahinga na, so maganda, onti na lang ang tao. At the same time, ito po ay maliit na business lang. Huwag kayong mag-alala. Hindi pa nga kung may pupunta, kung may makikikain. So, trial and error pa lang naman to. Wait nga yung niluluto ko. Kain tayo guys. Meron tayong palitong isda. Makakana ng gulay. Kaya lang hindi na nakapag-gulay. Mukha na lang. Manita tayo sa ulo. So, ayan mga tapos na akong kumain. And, nagbabadalin ako ng munggo dahil tomorrow is Friday. O, magmumunggo tayo. So, I hope na naliwanagan mo po yung mga nag-comment. Ako naman, I think it is a good comment. Kasi, concern sila sa privacy ko bilang ang bahay ko ay napakaliit. Pero, huwag po kayong mag-alala kasi hindi naman ako-compromise if ever na matuloy ang aking small business dahil ang front door ko ay laging nakalock. And then dito naman arap ko, wala namang makadong lumabibit-bitin nila at ever, di ba? So kung meron man akong mga importanteng gamit, ilalagay ko sa kwarto ko, ilalak ko na lang. At yun nga, hindi naman kami mag-operate ng buong araw. Actually, gagawin lang namin 4 p.m. to 9 p.m. Pinaka-late na siguro ang 10 p.m. gawa ng wala na rin naman magkadong tao noon. Ang habol ko talaga na market, yung mga estudyante, may malapit ng school dito, walking distance. At the same time, malapit din ako sa court, pababa lang court na yan. So, ang dami ka rin makilalang mga tambay, mga manginginom, mga estudyante. So, yun yung target ng market. Kaya naman, ang inaano ko is 4 p.m. to 9 p.m. lang. Para hindi ganun ka-hassle. May customer or wala, okay lang. Kasi hindi naman din ako mag-ano ng another expenses. Kumbaga dito lang, maliit lang. Yung luto naman, madali lang gawin kasi marunong magluto. Yung coffee, inaaral ko. Kahit hindi pa nangyari sa ingredient. Kasi kaya naman kunitin. So, hindi naman ako compromise. At the same time, yun na nga, sana naliwalagan na rin yung nag-comment about na ingay. Hindi naman po ako nagagalit kapag maingay ang mga bayot. Nagalit na ba ako? Hindi ko rin maalala eh. Siguro nagalit man ako mga wild. Pero hindi ako nagagalit talaga. Alam niyo nila ay kapag naiinit nga ako, kunyari makalat or maingay, nagtatago ako sa kwarto. Kasi ayoko may masabi ako na hindi ko na pwedeng bawiin. Diba? Kung nakakapagsalita man ako minsan, kaya nung hindi, I mean, lang yun, parang motherly advice, para rin sa kanila yun. At the same time, sila Aye, sila Darlo, sila kapag pinagsasabihan ko, nakikinig naman yung mga yun. Sabi ko, oy, anong oras na, huwag nang maingay. Kanyari, nagiinom kami. Kasi most of the time, pag nagiinom po kami, ako ang pinakaunang natutulog. Hindi pa tapos ang inuman, tulog na ako. So, pero pag maingay, sasabihin ko sila, oy, lumipat na kayo kaloob. Kasi, anong oras na, nakikinig naman sila. Hindi naman yan mga, na, pag pinagsabihan mo, din pa lang. So, walang problema doon. So, ano pa ba? At yun na nga, kasi matingit ko na rin, wala pang problema sa amin ng mga bayot. Kami nila Aye, nila Darla, nung kami naman po, and we are good. Sabi nung itong matandang, matanda naman na talaga. Kaya na-admit ko naman na matandang bakala. 34 na po ako. Pero yung nag-comment, hindi ka pa kung kaabot ka ng 34. I think hanggang dito na lang muna ang vlog na to. Hindi ko naman kanong papabain kasi ang lamig ng panahon. Gusto kong mag-inom, kahit ako lang mag-isa. Kaya ko mag-inom kahit ako lang mag-isa, guys. Lalo't may natira pa akong wine. Ay, Nabinino. So, hindi ko kailangan ng At ito pa, hindi po kami mag-aaway ng mga bayot para sa lalaki. So, kailangan kong mamili, lalaki or kaibigan lagi yung pipiliin ko. Hindi para magkatira para sa lalaki. Kahit gano'n pa kagwapo or kayami, hindi po. Diba? Ang kaibigan, minsan mo lang mahanapin. Ang lalaki marami. Magbayad ka lang ng 250 or 300, meron. So hindi ko lang kaaway. Kung yun ang palakihin, pag pinalaki nyo, okay lang. Gagawa ko ng video. Sige na. Maraming salamat sa panonood. And I love you guys. Hi! Maraming salamat sa panonood ng video na to. At kung natuwa ka, please don't forget to like and share this video. Mag-subscribe na rin kayo para bongga na. Yun na.